laki-laki ng perang involved pagdating po sa confidential expenses over the years ng iba't ibang mga civilian agencies. And of course, alam po natin, by law, dapat po ang pinakamalaking spending natin ay sa area po ng education pagdating po sa ating national budget. Okay? Ngayon, punta po tayo sa issue ng education. Alam niyo po, last week ko po gustong pag-usapan ito dahil may lumabas po na alam niyo po yung report ng 2022, no? Naalala niyo po ba yun? Yung learning poverty finding ng World Bank report kung saan lumalabas na yung mga batang Pilipino edad 10 taon pababa, hirap daw magbasa ng simpleng teksto or simpleng mga story for instance. Hirap po magbasa, 9 out of 10, 91%. Ang tawag po rin learning poverty. Ngayon, lumabas po yung story sa Philippine Star quoting the World Bank report. Sinasite naman po yung mga reasons kung bakit ganun yung yung realidad dito sa ating bansa, no? Yung mga batang Pilipino hirap magbasa. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. And sa akin kasi, instead of talking with yung mga policymakers, people from DepEd, I decided to invite again a guest that we had before. Isa po siyang master teacher at talagang nakababad po sa mga bata. So I'd like to welcome again to our program si teacher Sabrina Ongkiko. Maraming salamat, Teacher Sab, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Maraming salamat sa pag-imbita ulit, Sir Christian, at magandang gabi po sa lahat. Ma'am, Teacher Sab, huwag niya na po ako i-sir. Naka-conscious po. Sa school na, Sir and Ma'am. Okay, pakiulit nga ulit, So basically, you're a master teacher sa Kulyat Elementary School po, So gaano katagal ka nang nagtuturo sa Kulyat Elementary School? 14 years po. 14 years. So, perfect. Tama-tama. Ikaw yung talagang hinahanap ko, last week pa. Okay, pag-usapan natin ito. Yung bang sinasabi ng World Bank report ng 2022 pa lang na 9 out of 10 Filipino school kids age 10 and below hirap magbasa ng simple text. Yan ba na-encounter mo? Or na-encounter mo na sa course ng pagtuturo mo? Opo. Actually, nagtuturo ako kasi yung learning poverty na yon ang pinag-aralan nila may grade 5 students. Ako ay nagtuturo ng grade 6 at para sa akin hindi lang siya data, kundi may mga pangalan yung mga estudyante na yon na hindi pa magaling magbasa kahit na grade 6 sila. So yes, nararanasan namin siya sa mga classroom namin. Paano siya? How do you encounter it usually? Can you talk about specific instances? So halimbawa last year, sa grade 6 alone, meron kaming mga 30 plus non-readers. Nagsimula yung school year. Last year yun ha. So ngayon, itong week na to actually ina-assess namin sila ulit sino yung mga current students namin na struggling learners, non-readers, ganyan. Tapos sa buong school namin, halimbawa, meron kaming 130 plus non-readers in Filipino ito ha. So you would think it's mother tongue pero hindi pa rin sila nakakabasa kahit mother tongue na yon. So from grades 1 to 6 yon. So 130 plus students out of mga 2,400. So sabihin natin parang porsyento nun medyo maliit pero that's 137 Filipino learners pa rin, di ba? So nakaka-alarm. Diba? Nakaka-alarm. Actually, heartbreaking siya, Sir Chris, sorry, Christian, no? Kasi pag pumapasok sila sa classroom, tapos paano nila babasahin yung exam? Paano nila babasahin? Halimbawa, science, kailangan may basahin pa rin doon, di ba? Hindi lang pwedeng discussion. So, naapektuhan ng reading, ng low score, ng ability nila sa reading, yung iba ding subject areas. Teka nga pala, pag sinabing non-reader, as in technically hindi nakakabasa, ano yung manifestation? Yung definition. Well, yung pag sinabing non-reader. Pag non-reader, wala siya dun sa level na dapat na alam niya. So kung sa atin, ang non-reader ay nahihirapan talaga magbasa. So posibleng una, ni letter recognition, hindi niya magawa. Kung may namimiss siyang letters, hindi niya alam kung anong sound ng G o ng D. Diba? Ganyan. O kaya may levels kasi yun parang may syllable readers lang na parang hanggang yung phonics lang, yung tunog lang yung kaya pero sina-sound off pa. So babasahin ko halimbawa magbasa.
So, hindi siya makakomprehend kasi kailangan niyang putol-putulin bago niya maintindihan yung salita, 'di ba? Yung Hmm. mga gano'n. So, may levels yung pagiging non-readers or struggling readers natin, no? Tapos, sa DepEd, kinakategorize yan nga parang struggling readers, independent, 'pag yung nasa okay na area, independent readers na sila, Mm. gano'n. Paano na ano yun? Kunwari, tama ba nakahalo yan sa isang, kunwari, year level, yung, kunwari lang kunwari out of, I don't know kung ilan ba yung year level nyo ngayon, no? Kunwari sa grade 5 or grade 6, kunwari meron kang 50. Siyempre, I suppose nakahalo yan, tama ba? Sa mga ibang mga estudyante. So, paano sila nakakasabay? Um, so ginagawa ng paraan, so may support, at least sa klase ko ang ginagawa kong paraan, nagpe-peer din kasi kailangan kuwari mga 40 plus students, 'di ba, ang hirap tutukan. So Mm. talagang nag-e-employ ako ng ibang strategies to duplicate myself. So halimbawa, ina-assign ko yung isang mas magaling na learner dun sa student na yun to assist during work. Pero 'pag nag-iikot ako, ang una kong pinupuntahan ay yung mga struggling. So, parang gagabayan ko 'no. Sa klase ko pa naman parang hindi ako mahilig magpa-scan ng Manila paper. Talagang sila yung magsusulat ng notes nila kasi according to research that's more effective na 'no, for them to parang ma-activate yung minds nila kasi they have to put together what they learned. So, para Mm. sa'kin magsusulat ka ng notes. So, etong beginning ng school year may napansin na ako ng mga bata na pati pagsusulat ng Tagalog kasi ilalagay mo lang naman kung anong natutunan mo, susulat mo at paulit-ulit naman siya, pero hirap din magsulat in Filipino at grade 6 na Opo. sila. So, 'pag gano'n tututukan, sige sound off ganyan, tapos isusulat mo. So, para kang nagla-language class habang nagtuturo din ng ibang subject. So, Exam, naka-integrate talaga siya. ano ba yung tinuturo mong subject, Teacher Sam, ngayon? Science tsaka English yung So, sa'kin. na ang hirap, science and English, tapos yung may mga estudyante ka na hirap magbasa even in Filipino. And I suppose pati sa English, tama ba? Yes. So nagtuturo ako in English, but nagtuturo ako ng English in Filipino Hmm. kasi mahirap nga mag-straight English. O di yun pa lang, may problema na yun, di ba? Kunwari, you speak in Filipino, you think in English, or the other way around, ano na yun, di ba? May problema na agad dun eh. Mm. Para sa So estudyante, ano siya, kailangan parang ano siya, layers. So you start from where they are tapos dadalhin mo siya ng paangat, 'di ba? So meron talagang drills, kailangan may repetition. So halimbawa, simple sentences muna kami. So tatagalogin muna. Halimbawa, o describe nyo yung girl sa story. So sasabihin nila in Filipino, o sige nga subukan natin yung sinabi nyo, subukan natin i-translate into English. Ganyan. Tapos isusulat. Tapos, so ito yung mga salita na sinabi ninyo para ma-associate yung verbal dun sa written, gano'n. Tapos mm. susulat nila sa notes, parang gano'n. So, kailangan talaga meron kang structure in class para mas maging effective siya. Ako, di mas pagod ang teacher pala dyan. Tama ba? Mas Totoo nakatutok po, eh. Oo. Paano oo. for instance sa exam? Di ba pag exam sabay-sabay na yan? Paano nag-a-adjust? Ayun, yun yung mahirap. Kasi meron kaming mga exams, kung kami yung gumawa, siguro mas kaya pang saluhin, no? O kayang maintindihan kasi gusto ko naman i-measure kung ano yung naituro ko eh. So, pwede ko talagang i-tweak yung exam para mas maka-perform even yung mga learners na hirap magsulat, di ba? Kasi ang gusto kong matutunan, nakuha mo ba kahit mahirap kang magsulat? Can you explain it back? So, may Mm. mga types of assessments na pwedeng gawin. Tawag doon sa education ay formative assessment that I can check during class kung nakukuha ng mga bata. Ang problema 'pag summative, so Mm. halimbawa ang May grade na. periodical test usually ay ginagawa ng division office. So standard siya. Hindi Mm. ko kontrolado kung ano ilalabas sa exam. Do'n kami nahihirapan. Mm. Dun ba sa binabanggit mo na ano, ng mga non-readers, meron ba mga ano diyan, yung parang mga dyslexic? Or talagang ano lang, yung hindi nakasunod lang, yung nahirapan lang matuto? Posible. Actually, ang alarming kasi dito, Sir Christian, parang nakausap ko yung mga developmental pediatricians kasi I work with them, kasi kailangan nag-exchange notes eh, 'di ba? Ang Mm. experts, ang mga doctors na nagma-manage nung development ng mga bata at kami mga teachers kasi sa'min nanggagaling yung mga pasyente nila, 'di ba? At ang sabi nila,
learning difficulty that is not given proper intervention will become a learning disability. So, Okay. posibleng at di ba kung isipin mo na medyo nakakatakot 'to kasi, Oo. maraming bata ang hindi natin mapa-assess kasi una, katulad sa school ko, karamihan do'n mahihirap. So, hindi kaya, mahal magpa-assess. Pangalawa, we don't have enough developmental pediatricians, ang haba-haba ng pila. So, posibleng marami kaming tinuturuan na meron ng learning disability or reading disability, pero hindi namin mapa-assess. So, dyslexia mas obvious pa. So, may mga signs kasi kung Mm. dyslexic. So kung ito red flag na, we can refer. Pero again, paano magpapa-assess yung bata kung wala din siyang pera, kung wala siyang resources, kung hindi niya alam kung saan pupunta. So ang medyo may connection yung sistema sa kung paano natin to pwedeng solusyonan. Alam mo, Teacher Sab, not for anything bigla ako naisip. Kasi budget season ngayon, no? Kung sana mas alam ng mga namumuno sa atin yung priorities, siguro dapat binubuhusan ng pera yan. Kasi hindi naman siguro issue yung walang pondo kasi may pondo no? It's just a matter of putting funds where they should be. Ngayon, yung ito, kasi medyo ako dyan, no? Yung dyslexia na yan. Kumbaga medyo naisip ko rin dati no? Kasi ako nagtuturo sa college, no? Wala naman ako na-encounter na ganyan. Pero naisip ko, paano kung sa basic education may na-encounter ka na ganyan? Kumbaga, tama yung sabi mo, no? Yung tawag yung can lead to disability. Tama ba? Ano yung una? Learning difficulty Yun, can learning become a learning difficulty can become disability. a learning disability. So, ibig sabihin, pag hindi na-detect, kumbaga, hindi mo alam, no? Hindi natin alam yung pala, Hindi meron mo siyang issue na nasalo. ganyan. Hindi mo nasalo. So, yun lang, medyo frustrating kasi pwede mo siyang buhusan ng pondo bilang gobyerno. And I suppose marami tayong matutulungan kasi hindi naman ganun karami siguro, no? Yun lang. Meron ba kayong, may nakikita ka bang intervention na, kumbaga, institutionalized pagdating sa mga ganyan? Sa DepEd, for instance. Wala ba? Well, laging sinasabi sa'min ang mandato ay o ang utos ay, gumawa ng reading interventions. Pero hindi kasi consistently implemented 'yon. Ibig sabihin yung quality ng reading interventions namin ay may pagkakaiba-iba. So halimbawa nalaman ko sa isang reading expert, na nakausap ko na meron pala siya talagang steps dapat, yung reading. At 'pag na-miss mo yung isang step, mahihirapan ka. So, it can become a reading difficulty na. So, ibig sabihin, kunwari, umabot sila ng grade 6 na hindi pa marunong magbasa, in our case, kailangan balikan ko kung ano yung step na na-miss niya. Parang Hmm. gano'n. So ano siya, tapos hindi pare-pareho ng understanding 'no. So posibleng, sige magpabasa lang, pero walang nagche-check nung quality nung intervention, 'di Oo nga. ba? Paano ba intervention na yan? Meron special classes for them or it's done within the regular classes? Iba-iba din yung itsura ng intervention. So, merong posibleng pull-out, ibig sabihin, tinatanggal muna sa klase pansamantala yung mga kailangan bigyan ng interventions. Meron naman, after school, so may mga tutorials after school. Meron naman during class, yung naka-integrate nga. So, halimbawa, Hmm. talagang kunwari English yung tinuturo ko. So paminsan hindi ako makausad, nag-intervention ako na, turuan sila dun sa kung saan sila nahihirapan. So iba-iba din yung itsura ng interventions, depende sa kailangan ng estudyante. Medyo nakaka-frustrate lang honestly, Teacher Sab. So, Totoo. kung yung issue na yun specifically sana maiparating, no? Sana kung may nanonood na mga policy makers dito, isang issue magandang tutukan yan, no? Kasi pwede yung buhusan ng pondo, malaking tulong yun, no? And you can actually, kumbaga, measure the impact on children. Kasi nga, identified yun naman, no? So, kulang na lang Mm. talaga intervention. Puntahan lang natin yung lumalabas sa World Bank report na ilan daw sa mga dahilan kung bakit meron tayong nakikitang learning poverty. Number one, yung marami mga teachers yung hindi pumapasok or absent. And then number two, yung kulang sa mastery doon sa kanilang subject matter na itinuturo. Nakikita mo ba to? I mean, in your experience, talaga bang a reason or reasons behind the learning poverty? Well, yung actually yung report na yun ay
hindi lang naman hina-highlight tayo, pero in East Asia and Pacific, ganun pala yun. Lalo na dun sa low performing countries dun sa mga exams, yun yung nakita nilang isang common na challenge, no, na laging may absenteeism sa teachers, poor classroom management, at saka teacher ineffective teaching methods pala, yun yung sinasabi nila. Well, ang masasabi ko lang, yes, merong absenteeism. Kasi hindi naman din siya maiiwasan. So, actually, wala naman sa report yung rason bakit, no? Bakit Oo. absent. Magandang tanungin. Bakit? Kasi, halimbawa, posible, ito iniisip ko nung binasa ko yung report, posibleng, kasi karamihan ng teachers natin, almost 80%, 80+% of our teachers are women. They're mothers. Pag nagkasakit yung Okay. anak nila, absent sila. So, kung may co-teacher ko, nagkasakit yung anak niya, isang linggo siyang wala kasi dalawa yung anak niyang nagkasakit. 'Di ba? So, hindi naman kami mag-a-absent para lang maglamyerda, 'di ba? Parang I don't think gano'n naman yung mga teachers. Pero laging may dahilan. So, magandang alamin. Kulang din tayo sa datos sa DepEd. Hindi tayo magaling magkalap ng data. So, hindi rin natin mapag-aralan bakit kung challenge nga ito, bakit mga marami? So, puwedeng nagkakasakit din yung teachers. Inisip ko nga Um rin, inisip ko nga rin doon sa absenteeism mo. Hindi kaya dahil kulang din yung teachers? For instance, ang tindi ng workload. Tama ba? Puwede. Kasi nga hindi ko alam, eh, dahil puwedeng iba-iba yung rason 'no. Sa case ng school namin halimbawa, wala kaming substitute teacher. Hmm. So 'pag nag-absent ka, may co-teacher ka na magbabantay lang ng klase mo 'pag break niya, yung mga gano'n. Saluhan lang talaga. Talaga? So, ikaw bawal ka mag-absent? Oo, mahirap talaga mag-absent, mahirap mag-absent sa public school 'no. Um, i Oo, yun yung Kasi sasabihin. made-delay yung ano, 'di ba? Made-delay yung syllabus, tama ba? Oo, made-delay yung, syllabus ta's wala din kasi ngang yun nga, eh, sino magbabantay ng klase mo. So kunwari lalo na kung advisor ka, 'pag nag-absent ka, meron kang 40 students na parang walang nanay, 'di ba, that Oo. day. So Oo. 'di ba, so i-redistribute muna sila sa ibang classroom. So parang may iba-ibang ways naman na sasaluhin namin yung isa't isa, pero, nadi-disrupt din talaga yung klase. Pero baka kasi ito ma-misinterpret ulit na, o ang sagot, eh, 'di 'wag ipag-absent parang 'di ba baka naman minsan kasi ano, eh, ang extreme ng response, 'di ba? Eh, yun nga ako Oo. babalik ako dun sa puwede bang alamin muna natin, kausapin kami bakit may mga nag-a-absent, 'di ba? Baka yun yung kailangan natin tugunan, hindi lang yung, "O kailangan hindi absent si teacher, kailangan ganito," 'di ba? Mm. Okay. Eh, yung sa ano, yung parang kakulangan daw sa mastery dun sa itinuturo, I suppose hindi lang naman 'to issue sa basic education 'no, pati naman sa college level tsaka sa ayun, 'di ba? Kumbaga may mga nakikita rin tayo na mga nagtuturo pero parang kulang yung mastery. Pero you think this is prevalent, yung sinasabing lack of mastery? Yung pedagogy basically pinag-uusapan dito, 'di ba? Yes, so kunwari yung mga nagtuturo ba ng science ay, alam kung ano yung content actually yung question. Bago pa lumabas itong World Bank report na 'to, meron na talagang research before na nagsasabi na yung mga nagga-graduate na pre-service teachers, hindi nila nakukuha yung content mastery na dapat nilang makuha. So papasok sila dun sa sistema na hindi kuha yon. So, nagsa-suffer din yung learning outcomes. Before pa lumabas 'tong World Bank, so ibig sabihin meron na talaga tayong problema sa content mastery ng teachers before this report came out. Ang mahirap nun, paano mo sasaluhin, 'di ba, yung mga teachers na nandun na, nagtuturo na. Hmm. Meron din yang mismatch, so posibleng, hindi naman science yung kanyang background pero nagtuturo siya ng science. So, may Dahil mga kulang, tama gano'n. ba? Dahil kulang sa teachers? Dahil kulang sa teachers, dahil hindi rin enough halimbawa yung science teachers mas marami halimbawa yung nagtuturo ng MAPE, hindi ko lang alam, ano lang 'to, parang gano'n yung may mismatch siya, 'di Teacher ba? sab, masyado ka lang mabait pero totoong nangyayari yan maski na nag-aaral pa ako. Totoo, oo. Totoo yan. Kunwari, introduction to logic, 'di ba?
sino ba yung mga properly trained teachers para magturo niyan ng high school? 'Di ba? Minsan sabihin, ikaw na lang, mukhang nag-aral ka naman may philosophy units ka Oo. nung college, 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? Kasi totoo yung Magaling sinasabi ka mo. naman sa pilosopo ka naman, ikaw na magturo niyan. Philosopher ka naman, magturo ka ng introduction to logic. Parang gano'n yan, 'di ba? Oo. So, talagang nangyayari. Pero yun nga, how serious is it? Kumbaga sa observation mo. Kumbaga, kaya nakaka-apekto dito sa tinatawag nating learning poverty. Sobrang laking bagay ng content mastery kasi kung halimbawa kahit tumambling-tumbling pa ako, 'di ba, sobrang engaging ng lesson ko pero mali yung tinuro ko, eh, di wala din yun, 'di ba? Parang Oo nga naman. kasi minsan yun, eh, parang naka-focus tayo dun sa engagement. Ako talaga iniisip ko, okay, hindi as elementary, general ang tawag kasi dun generalist, eh. Ibig Mm. sabihin puwede kang magturo ng kahit anong subject lalo na sa Mm. elementary. Pero eto pag-isipan natin ang elementary ay foundation. So Oo, tama. kailangan tama yung foundation. Kasi kung mali na yun, kung weak yung foundation mo, magiging weak na yan as they grow, 'di ba? As they grow up and papatungan mo pa ng ibang layers yan ng aaralin nila. So medyo importanteng tutukan yung elementary. Pero generalist. So ibig sabihin, kailangan lahat ng subject alam mo ituro. Yung sa'kin kung gano'n na lang din, baka dapat pag-isipan natin paano tayo nagtuturo ng teachers. Yun nga, Kasi kung paano paano nga tayo ba? nagtuturo ng teachers, yun din yung paano sila nagtuturo ng estudyante nila. So, kung content-based tayo, posibleng hindi mo makuha lahat. Pero ako ang iniisip ko, puwede ba kaming turuan kung paano matuto? Parang teach us how to learn. Para we can teach parang halimbawa, if you know how to learn, you can learn anything, 'di ba? Parang And halimbawa teach hindi it. ko hindi ko forte ang physics, bio major ako. Pero dahil science yung tinuturo ko, elementary, I need to learn how to teach physics kasi may physics dun sa component na yun. But if I know how to learn, kaya ko yun iralin for myself and then I can break that down for my students. So yung Mm. strategies ng learning, baka Mm. mas, 'di ba? Yun yung naisip ko. Matanong ko pala, kunwari ikaw, di ba, nagtuturo ka sa kulyat, no? Ilan ng estudyante nyo dyan? For instance, ikaw mismo yung hinahandle mo. And how many hours do you log? In a day or in a Mga week? 40 to 45 in a class. Mm. Pero kasi considering kami ay urban school at highly congested yung sa classrooms namin, no. Kasi nga medyo city nga kami. Tapos Mm. yung log, I teach 6 classes a day. Half a day kasi nga dalawa yung shifts namin dahil kulang kami sa classroom. So, para ako nagwo-workshop every day kasi half day, pagkakasyahin ko yung 6 na klase, parang sunod-sunod ako. Talaga? Anong So, oras ang oo. unang klase? So, mga 6 o'clock yan magsa-start, 'di ba? Tapos, sunod-sunod may recess break lang sila and then may onting break ako like 30 minutes and then teach ulit ng 3 classes, gano'n. So, talagang parang zombie ako after. Grabe. So as early as 6 a.m. may klase na? May klase na, oo. Kasi dalawang shifts kami. Tapos anong oras siya natatapos? Yung six classes? So, 12. mga 12, tapos papasok na yung panghapon. Pero ikaw, may ano ka na, kumbaga tapos na yung teaching duties mo. Dahil ako ay teacher librarian, so ako after that para mag-manage ng library kasi dun pupunta yung mga bata, yung magbabasa sila, tatambay sila. So, pa ako after. So anong oras ka nakakauwi? Mga 2:30, 3 dun ako umaalis ng school. And then, 'di ba, ang teacher kasi, dala mo yung trabaho sa bahay eh. Hindi mo iniiwan sa school yan eh. So basically, ganun pa rin, dire-diretso, and then kinabukasan ng aga uli. Tama ba? 'Di ba ganun ang yung workflow? Gano'n siya. Kaya nakaka-burnout. Kaya siguro maraming may sakit na teach, I don't know, puwedeng gano'n, 'di ba? Kaya nag-a-absent kasi nagkakasakit. Hindi, kaya ako natatanong to kasi nga, sana, kumbaga, maliwanagan din yung mga policymakers natin na ang laking bagay kung yung polisiya tama. And then they're putting their money where their mouth is pagdating dito sa issue na education. Kasi nga, 'di ba, yun ang priority natin supposedly sa legislation, 'di ba, sa budget legislation. Dapat pinakamalaking pondo mapupunta sa edukasyon. Pag nakakausap kasi kita,
mas nakakalungkot no? Mas marami ako na-discover, no? Kumbaga, yun lang, sana matutukan ng mga kinauukulan. Sa inyo ba merong Actually, Ay, sorry, sige, yeah, go ahead. go ahead. Di, ako na-imagine ko nga budget allocation. Alam mo, teacher training, hindi ineffective yung teacher training natin. Nasa report nga yun eh. Pero alam mo kung ano yung kulang kasi 'di ba we're talking about ineffective teaching methods. But one Mm. of the best ways to actually help or to counter that is a coaching culture. Wala tayong coaching culture, 'di ba? Pero syempre if you want to train teachers as coaches, kailangan medyo bawas din yung load ng mga ititrain mong coaches. Pero so kasi ngayon may lumalabas na DepEd pronouncements na bawasan natin yung ancillary task ni teacher. Ako, I agree. Kasi Mm. 'di ba yung sinasabi ni Secretary Sara nga, ni VP Sec Sara na tanggalin natin yung mga admin task ni teacher, 'di ba? Pero Sino gagawa? um, sinong gagawa? Yun yung question. So magpapadala daw ng staff. Pero ang tanong ko, kaya bang bigyan ng lahat ng schools ng staff? Oo. 'Di ba? At may mga ancillary tasks na hindi kayang ibigay sa staff. So halimbawa, ano to, yung ah, mag may enough ba tayong guidance Oo. counselors? We don't have Counselors, yeah. enough. Oo. So kami, sinong sasalo nun? Yung staff? Anong kakayahan ng staff? Ay, may mga ganong questions na kuwari, grade chairman, hindi mo pwedeng ibigay yung pagiging grade chairman sa staff kasi Mm. ikaw yung magma-manage ng grade level, 'di ba? So may mga hindi siya kasing dali ng bawasan lang natin yung admin task si teacher kasi marami pa rin tasks beyond that. Budget allocation, yung isang research na nabasa ko kasi nagtrabaho din naman ako sa central office for 3 years. So I know parang how policy work in a way. Yung tinignan namin yung school-based management at kung titignan mo, yung mga schools natin sa Pilipinas, pwede siyang igrupo eh. Pwedeng igrupo mo may yung mga schools na performing, tapos schools na kaya naman mag, 'di ba? Not as performing pero middle, average. Pero igrupo mo rin yung mga schools na kailangan ng tulong. Kasi in terms of budget allocation, baka kailangan yung budget mo puwedeng magpadala ng tulong dun sa mga schools na kailangan talaga tutukan. So Mm. halimbawa, eto baka hindi naman alam kasi hindi 'to nano-news, pero school improvement planning. Sino nagpaplano ng mga bagay-bagay sa school? Ano yung mga activities namin, programs namin? Kami rin yun, pero trained ba si teacher? Oo. Hindi. So, kunwari kayo, sa companies nyo or sa organizations nyo, kumukuha pa nga kayo ng facilitator 'di ba, Mm. mag-facilitate ng planning ninyo. Mm. Pero wala kaming budget na mag-hire ng So, facilitator. kayo rin yun. Kami-kami gumagawa nun. So, 'pag nag-fail yung plan o 'pag hindi namin na-spot yung talagang root cause ng mga problema pa or needs, kaninong kasalanan yun, 'di ba? And yung budget allocation namin in school nakasalalay dun sa plano na yun. Ano So, ano parang ako iniisip ko nga kung yung challenging schools, padalhan mo ng facilitators na magpaplano ng school, tulungan ng magplano ng school planning para talagang matutukan, ma-allocate mo yung budget well, 'di ba? mm. Gano'n. May cost implications kasi 'pag inefficient eh. Oo nga eh. Puwede ka I really hope maging ka teacher sub pagdating ng araw. DepEd secretary, marami kang magagawa diyan. Alam ko hindi mo Hintayin mo inaambisyon ako. 'yun, pero marami kang maitutulong diyan. Nga pala bago ko itanong yung aking panghuling tanong 'no. Nag-message si Dr. Vivian Sarabia. Sabi niya, "My team will be in Colyat Elementary School and High School to conduct eye examination and provide free glasses from November 6 to November 9." Yan, meron palang project sa inyo. Project of Mayor Joy Belmonte raw. Total of or approximately 1,200 beneficiaries. Makakatulong sa inyo, no? Sa mga elementary school pupils na, tama ba? Yes, malaking kasi minsan akala mo nahihirapan lang yung estudyante kasi hindi siya maka-engage sa'yo, yun pala malabo lang mata. So, Oo, yun nga. malaking bagay yan. Hindi pala dyslexic, no? Kumbaga nag-overdrive yung mo, yung pala lang, malabo mata. Oo, Pwedeng may ganun. yun. Oo. Ito pala, lastly, Teacher Sam, no? Meron bang kayo, parang, I don't know kung ang term is institutionalized, pero meron bang flow of suggestions between, yung mga schools, mga katulad mo mga teachers, with the central office, para talagang
mas maintindihan nila yung realities sa schools sa baba at para naman makapag-craft sila ng mas magandang pulisiya. Dahil medyo familiar po ako sa central office, masasabi ko yung ibang offices naman dun, to be fair, nag-iimbita naman ng teachers para mag-consult. Pero hindi siya consistent. So mahalagang, um, ako lagi nung nasa central office ako nun sa School Effectiveness Division, dahil school effectiveness siya, we made sure na invited si principal, si teachers, tapos pinapa-comment namin yung policy bago ilabas, gano'n. Tingin ko kasi dapat may boses kami, dapat nandun kami sa table, 'pag pinag-uusapan kasi hindi ako nga even learners dapat nandun. Hindi ba nakakapagtaka na we're always talking about what's best for learners, pero wala naman si learner dun sa table? Oo, ina-assume Dapat lang natin. oo, ina-assume lang natin at alam natin nagkasama po tayo 'di ba sa Talk for Youth, 'di ba? Mm. Alam ng kabataan yung konteksto nila at marami silang ideas, pero hindi lang sila nabibigyan ng oportunidad. So, tingin ko mahalaga yung boses hindi lang ng teachers, pero ng kabataan, ng learners dun sa polisiya, gano'n. Alam mo, Teacher Sab, ito para sa mga viewers natin tsaka listeners na nakilala ko si Teacher Sab. Although nababasa ko na siya before. Nagkakilala tayo sa no, yung Metro Naga Young Leader something. Tama ba? I wasn't Yes. really aware of what to expect nung na-invite ako ron. Tapos inabutan ko ikaw. Alam ko ikaw nagsasalita nun, tama ba? Basta sabi ko, doon ko na-realize na ang daming mga katulad mo na maraming ginagawang very concrete that actually make an impact doon sa mga kabataan. And yun nga, I left that forum learning more than I thought I was able to impart, honestly. And I learned a lot from you and the other speakers, no? Kumbaga, ako kasi yata yung pinakamatanda sa Ako full rin naman experience. maraming natutunan. Same. Hindi, honestly, seryoso. Walang bola, no? Yung mga ganyang ginagawa nyo kasi, education, very, very important, lalo basic. Kasi sa college, doon ako nagtuturo. Doon ko nararamdaman ko yung basic education nagkaroon ng problema, no? Siguro shortcuts. Kaya nga sinasabi ko dati, mas bilib ako sa mga nagtuturo sa nursery, sa elementary, tsaka high school. Kasi iba yung dedication eh. Hindi ko ma-imagine na gagawin ko yung kunwari yung strategies na ginagawa nyo sa school. I don't know, no? Yung ganyan, yung pedagogy, bago kita pakawalan, sorry, medyo gabi na. Yung ganyan, paano ba dapat tinuturo yan sa mga teachers? Ano yan, nadadaan ba yan sa training or it has to come from, let's say, their education, let's say, as teachers, kunwari sa college? Sige, tingin ko pupunta muna ako sa sistema. Kasi Mm. meron tayong tinatawag na teacher development pathway. Meron tayong dapat career pathing, 'di ba, for teachers. So mula Mm. sa pre-service, entry to work, pagdating dun sa actual service, and then 'di ba paano sila mag-exit. Medyo basag kasi yung proseso na yun, even yung career progression, 'di ba kaya affected yung pagka hiring, affected yung career development mo, career pathing mo, ganyan. So, pag sinabi natin kunwari teacher training, nandun siya sa gitna at saka sa beginning, 'di ba? So, pre-service, tine-train ka paano maging teacher, tapos yung nandun ka na sa actual service, in service yung tawag doon, tine-train ka rin habang on the job na. Ang hirap nung saluhin mo siya on the job kasi parang inuulit mo lang yung pre-service. 'Di ba, Mm. tama? Halimbawa, content yung problema natin. Magtuturo ba ulit ako ng science content? Eh di parang nag-college na lang din ulit si teacher, 'di ba? Kasi dapat Oo. in 4 years nakuha niya na 'yun. So actually, marami tayong kailangan ayusin from the beginning pa lang. So baka kailangan reviewin yung quality of teacher education institutions. We have teacher education institutions, meaning ito yung mga universities na nag-o-offer ng education courses Mm. na centers of excellence. Okay 'yun. Pero nako sir, marami din na hindi na-check yung quality. So Totoo ang yan. baba-baba ng let passers natin. So imaginein mo 'yun sa let, hindi man lang tayo nakaka-75% passing rate, 'di Ano ba? ba yun? Parang Kasi baka akala ng iba dahil mahigpit yung exam o baka dahil hindi maganda yung product. Tama ba?
Actually puwedeng pareho, pangit yung exam, tapos pangit na yung exam, ta's yung nagte-test din hindi din pa makuha yung dapat nilang makuha. So, yun 'di ba actually kailangan natin din tignan yung quality nung pre-service education na yun at SHED naman yung bahala dun 'di ba? Mm. 'Pag sinalo namin 'tong mga teachers na papasok dun so in service, ibang klaseng training din yung kailangan na yun at hindi siya puwedeng sanay tayo mass training. I Mm. am sure familiar ka dito yung lahat ite-train sabay-sabay. Yeah. Pero hindi nga siya effective, eh. So baka kaya natin mag-isip ng ibang way para i-train yung teachers. Kasi nagsasayang lang tayo ng pera sa isang ineffective way of training. So, halimbawa ako talaga na-imagine ko coaching talaga. Tutukan mo si teacher, parang i-train mo siya tapos dalawin mo sa school, tapos may follow-up, 'di ba? Parang, "O kamusta po? Saan po kayo nahirapan? Tapos ayusin natin." Para gabayan siya kasi hindi naman niya makukuha ng isahang bagsak, 'di ba? 'Yun. Ay, ang daming puwedeng gawin. Ang Sana lang ang makinig sila sa mga ganitong suggestions and I really ang hope haba ng wishlist ko. hindi, actually kulang na kulang pa 'yan sa totoo lang, 'di ba? Sa dami ng kailangang ayusin sa basic education. Well, hindi ba 'ito yung huling pag-uusap natin 'no? Tututukan pa natin ito and then I'll invite you again. Tuwang-tuwa yung mga viewers natin 'no. Talagang they find the information coming from you very, very useful and very, very inspiring. Inspiring. Okay. Maraming salamat Teacher Sab Ongkiko for joining us tonight and good luck and ingat kayo dyan in Galvez sa Kulyat Elementary Salamat po. School. At Happy Teachers Month sa lahat ng teachers. Uy, Happy Teachers Month pala ngayon. Yes Hey, po. sige. Maraming Thank salamat. you, sir. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.